sitwasyon na dinatna ng rescue team sa Barangay Marungko, Sitio Tugatog sa bayan ng Angkat sa Bulacan. Nakahambalang na dump truck na may lamang lupang panambak ang nakatagilid sa gitna ng kalsada at dahil sa sobrang pagkakayupi, hindi na halos makilalang puting L300 van na naatrasan na nasabing truck. May ilang poste ng kuryente at telecommunication line ang nabali matapos madamay sa aksidente. Ngunit ang nakapanlulumo sa trahedyang ito, 3 buhay ang nawala. Sa isirigawang pagresponde ng mga otoridad, target nila mahugot ang isang pamilya na natabunan ng tone-toneladang lupa at nayupi nilang sasakyan. Ang ama na si John Jovi Herrera ay mabilis na nakuha ng mga rescuer. Pero taliwas ito sa nangyaring search and rescue operation sa mag-inang sina Angeline Herrera. Mga anak nitong si Sky, 2 taong gulang, at Andre, 6 na taong gulang. Dahil ilang oras na bago sila naialis sa kanilang sasakyan. Pasado 9:00 ng gabi unang nakuha ng mga rescuer ang bangkay ni Andre. Unang-una namin na nakuha doon yung bata na 6 years old, kung hindi ako nagkakamali, no? Kasi ano na siya, exposed, kitang-kita na siya doon mismo sa gilid ng L300. Yung kalahati lang ng katawan niya ang naipit doon, no? Yung nailip namin siya ng konti, na nakita namin yung potential na pwede na namin ikat ito, ikakat namin to, i-spread namin to, pwede na siyang makuha. Pero mas tumindi pa ang sitwasyon sa paghahanap nila sa 2 pang biktima. Kaya bago ituloy ang search and rescue operation, maingat na muling nagplano ang otoridad. Isinaalang-alang ang lahat ng posibleng pamamaraan habang tumulong na rin sa pagresponde ang mga residente sa lugar. SOP naman namin for safety ng nung team bago tayo mag-operate. Kung mapapansin natin, napakaraming risk kasi. Hindi naman siya din pwede na bara-bara. Kaya at that time na yun, nag-meeting kami, nag-briefing kami kung ano yung part by part ng bawat team kasi hindi naman pwede na lahat kami. So, syempre, nag-routine din kami, nag-ikotan lang din kami. So, nag-decide na kami na mag-extricate kami. Lahat ng mga posible na pwedeng mapadali dun sa operation ay ginawa namin. Meron kami plan A, plan B. Ang plan A namin is i-lift yung truck. Pagka-lift ng truck, saka hihilain yung L300. Pero hindi siya naging worth. Bakit? Kasi yung mismong L300 is naka-akap o kumbaga nakakalso siya dun sa truck. Pagka nag-lift yung truck, automatic nag-lift din yung L300. Kaya nag-change kami ng plan. Naglagay kami ng maraming RAM. Kung mapapansin natin doon sa during operation, hindi 4 or 5 atang RAM yung na unti-unti lang, tapos nilalagyan na namin siya ng ribbons. Naglagay na rin kami ng lifter bag para lang matanggal doon sa pagkakadikit yung L300 doon sa truck na yun. Mapapansin natin, nagkaroon tayo ng space. Yung time na yun, na unti-unti namin nausog yung truck sa sobrang bigat. Kaya nakiusap na rin tayo doon sa mga barangay tsaka sa mga community, nang tulong-tulong sila para matanggal yung lupa. Tumagal ng halos 5 oras bago tuluyang makuha ang mga bangkay na mag-ina at dito tumambad sa kanila ang magkayakap pang labi ni Angeline at ng kanyang bunsong anak na si Sky. 4 to 5 hours ang pagitan bago namin makuha yung nanay tsaka yung 2 years old na bata. Kasi kung mapapansin natin, yung pinaka-pinto tsaka yung pinaka-bubong is natabunan sila nung nag-cover sa kanila yung pinto tsaka yung bubong nung L300. Kaya totally talagang piping-pipi yung mag-ina na yun. Yung nanay nakaakap pa siya dun sa anak niya. Nasa ibabaw pa ng dibdib ng nanay yung bata. Obviously dead na yung mag-iina. Kasi talagang pitpit na yung bata nga, pagdating nga namin doon, di namin makuha kasi totally yung kalahati ng katawan niya is nakaipit talaga. Matapos ang malagim na aksidente, nabigyan ng pagkakataon ng responde team na makapanayam ang ilang kamag-anak ng mga biktima na hanggang ngayon ay nagdadalamhati pa rin sa sinapit ng kanilang mga mahal sa buhay.
Nanginginig po ako. Sabi ko kagad sa pulis nasan yung nakabangga. Ay, nasan yung may driver ng truck. Una, naduro ko siya. Sabi ko, ikaw ba? Sabi ko, ikaw ba ang driver? Tapos, nakayuko siyang ganyan. Sabi niya sa akin, opo ako. Anong nangyari? Nanginginig ako pero dinuduro ko siya. Sabi ko, anong nangyari? Kasi po, nag-overtake po ako hindi po ako pinagbigyan nung nasa unahan namatay na po yung engine kaya po umatras. Yun yung sabi niya. Tapos sinita ko po siya na sabi ko, ganun lang. Hindi mo baka ako alam na 3 ang namatay. Sabi niya, pasensya na po. Ganun lang yung sabi niya. Wala na siyang ibang sinabi. Ang dating bahay na puno ng ngiti, ngayon tila nababalot na ng kalungkutan. Hindi ngayon alam ni Nanay Alma kung paano magsisimula matapos ang nasabing trahedya. Yung apo ko na yun lang po, hindi ko sinasilip kaya hindi ko kaya. Hindi ko po talaga kaya. Ay, batayin ako. Ayoko makita. Ayoko nandun sa loob na yun eh. Ayoko makita nandun sa loob. Sakit. Nahirap. Kaya, hindi ko alam. Hindi ko alam kung sino gusto kong sisihin. Ano ba, nasasabi ko tuloy, hindi ba po pwedeng wala nang maaksidente sa kalsada? Hindi ba po pwedeng tama na? Kasi, yun nga po, sabi ko sa inyo, may nauna na. Tapos sasundan pa ng 3. Bagamat walang sinisisi si Nanay Alma sa malagim na aksidenteng ito, umapila naman siya sa mga operator ng truck at lokal na pamahalaan na lagyan na ng sistema at higpitan ang mga bumibiyaheng truck sa kanilang bayan. Pero naman lang ng disiplina. Kasi daw po kaya hindi nakaahon si truck. Punong-puno yung truck. Overloaded daw po yung truck kaya hindi siya nakaahon. Nagtalunan daw po yung driver, yung mga pahinante. Kaya kung saan po papunta yung manugang ko, doon din daw po papunta yung truck, parang sinundan sila. Hindi naman po sa sinisisi ko sila dahil wala naman po talaga sa totoo lang, wala naman po may gusto na mangyari yun. Kahit siguro naman ako nasa kalagayan ng truck, hindi lang gugustuhin. Kaya lang po naman sana kung ano yung patakaran, kung ano yung sundin nyo. Tsaka kung hanggat maaari, huwag naman ganyang karami. Napakarami. Talagang hindi 1, 2, 20, 30. Nandito na yata, hindi na to bayan ng agat, bayan ng truck. Talaga pong masasabi ko yun. Hindi ko po sila sinisisi, pero ang gusto ko po sana, magkaroon naman ng disiplina na maawa naman sila doon sa mga kagaya niyan. Tingnan niyo naman mangyayari. Yung una, 2, isang bata, tsaka isang mag-ina. Yan, 3 na yan. Ilang buhay pa yung mawawala kung hindi sila mag-iingat. Totoong hindi masasabi ang isang aksidente pero maaring maiwasan natin ito kung sa bawat apak natin ng preno o pag-ikot ng ating manibela ay lagi tayong alisto at maingat. Dapat isaalang-alang na hindi lamang iisang buhay ang dapat protektahan pero lahat ng buhay na makakasalumuhan natin sa kalsada. Mga kababayan, salamat po sa inyong pong pagsubaybay sa Responde Mata ng Mamamayan. Para mapanood pa ang iba pa naming pagresponde sa ating mga kababayan, i-click lamang ang subscribe button o i-follow lamang ang Net25 social media pages at Net25 TV.